Alam mo yung mas delikado pa sa krisis? Ha? Yung krisis na pilit itinatanggi. Habang sinasabi ng Malacanang na walang oil crisis, pero mismo ang presidente, iba ang sinasabi. Anak ng webe, oo. Habang may mga taong pinagtatakpan, may mga batas na binabaluktot, at may mga boses na pilit pinapatahimik. Sino yun? Kasama na pati mga banateros. Hayop. Gago! Trillanes ha, umayos ka. Yari ka sa akin. At habang busy sila sa politika, ang totoo sa kalsada, mga mamamayang hirap na bumiyahe. O, di ba? Kulang ang mga pumapasada. Naku po! Presyo ng bilihin, presyo ng pamasahe, pataas ng pataas. Pero ang buhay, pababa. Kaya tuloy bumababa ang trust rating ni Marcos. Gago! Tapos may isa pang pasabog ha. Naku po, ito na yun. Trillanes, nanakot uli. Naku, meron siyang pagbabanta. Naku, tingnan nga natin. Mga ex-marine na naglabas ng issue sa maleta ng korupsyon. Hindi lang sila ang pinupuntirya, pati media, pati tayo. Naku. At eto pa, isang kontrobersyal na opinion ha. May mga desisyon daw na nilalampasan ng konstitusyon. Naka, eto na. Para protektahan ng ilan. Tanong ko sa'yo, coincidence lang ba to o may pattern kang nakikita? Kung gusto mong maintindihan ang buong laro ng lintik na gobernong ito, kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang niloloko ka na lang, panoorin mo to hanggang dulo. Hanggang mag-ending, hanggang yung outro. Dahil sa vlog na to, naku po, yari kayo sa akin. Ilalabas talaga natin. Walang safe space, ika nga. Walang filter, walang takot. Ito, si Banat Bay. Yon, magandang araw sa inyo mga kababayan. Nako, ito matindi ho ang ating usapin ngayong araw na ito at talaga nga namang ipapakita ko sa inyo ang matitinding katarantaduhan. At meron pa silang ginagawang pagapang na, nako, dapat makinig kayo. Pagapang talaga. Putang ina, sabi ko, shit. Hindot animal. Sinabi ko na budol talaga Nabudol talaga ang mga Pilipino. O ito, panoorin muna natin ha. Unahin na natin itong pautot ni Trillanes. Ito na nga po yun. Ayan. Dinimanda na nga po ni Trillanes na naman, ibig sabihin second time around. Ang lupit mo talaga, Trillanes. Pangalawang beses na naman. Nag-ahin ng reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 umanong ex-marine. Unang-una, hindi nga sila 18 nun. Gago! Agoy! Trillanes, talagang, ewan ko sa'yo, sino ba abogado mo? Si Claire Castro? Gago! Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang social media personality. Ay, sino yun? Si Banat Bay at TV host na si Oliver. Ba't sila lang ang TV host? Ako hindi. Social media personality lang ako. Gago! TV host na sina Oliver Cristobal. Uy, yung kapatid ko, good, congratulations. May kaso ka na rin. Master Judea, uy, congratulations. At RJ Piodina. Naku po, paring RJ, meron ka na rin. Madaya dito si Jack Hindi siya umatin dito Ayaw madagdagan na sila umano nagpapakalat na malisyosong akusasyon ng grupo. Kami nga lang yung nagtanong Hindi, isipin mo if there is a malice, this is how stupid this kind of accusation. Kung may malice, dapat hindi tinatanong. Kasi naalala ko yung mga tanong ko dun Tinanong ko pa nga, ito nga, seryoso, totoo ba yung sinabi ni Pangulong Duterte na pumitik sila ng mga tinidor, kutsara? Tinanong ko pa nga, ano sagot nila? Hindi po yung totoo. Doon pa lang makikita mo ng walang malis. Inilabas, pwede naming ikat yun, pero inilabas po yun.
Tinanong din natin kung ano ba yung masasabi nila doon sa issue patungkol doon sa delivery daw nila kay Trillanes. Tinanong ba namin, sino ba dito yung nag-deliver? Ano ba ang kaalaman ninyo? Tanong yun. Kung may malis din, sana sinabi namin, nakita ko nga kayo, nag-deliver kayo. Kasama nga ako dun nag-deliver . Oo, tama yan, nag-deliver kayo. Hindi, nagtatanong. Kaya nga namin sila tinatanong para malaman natin kung ano ba yung akusasyon na binibitawan nitong mga ex-marines na to. At sundalo. Di ba? So, asan ang malis doon, Trillanes? Alam mo, itong cyber libel talagang wini-weaponize na ng gobyerno ito. O baka sabihin ng iba, hindi naman nasa gobyerno si Trillanes. Oo, pero alam naman natin. Alam naman natin, di ba? Alam naman natin ang karakas niya. Alam natin kung anong ginagawa niya ngayon pagdating dito sa pagsuporta sa mga pahayag ng ating gobyerno, di ba? Sabi nga dito, every time they are subject to different interviews, their narratives evolve. Wow! Gago! If that is your claim, Trillanes, I will answer you that. If that is your claim, therefore, dapat payagan mo. O dapat matuwa ka at ini-interview sila. Hindi pala payagan dahil wala ka namang authority over them. Dapat matuwa ka. If you are saying that in every interview, nagkakaroon ng pag-iba-iba o discrepancy. Halimbawa, di ba in-interview natin si Attorney Paulo, yung poging-poging anak ni Panelo? Tinanong natin siya. Ano sabi niya? Tuwan-tuwa nga sila, lumabas si Madriaga. At gusto nilang magsalita pa. Bakit? Makikita mo kasi ang taong nagsisinungaling sa bibig. Mahuhuli mo sa bibig yan. Kaya if you think na nagsisinungaling yung tao na yun, pagsalitain mo lang ng pagsalitain. Hayaan mo magsalita dahil magkakaroon talaga ng inconsistency dyan. Kung nagsisinungaling. Sabi nga less talk, less mistakes. Di ba? Bakit nga? Kasi pag nagsasalita ka, minsan nadadagdag bawas yan . Kung hindi totoo. Pero kung totoo, yari ka talaga. Dito, sinasabi mo, every time they are subjected to different interviews, their narrative evolve. Ibig sabihin, nagbabago-bago. Sabi mo according sa'yo to. Nagbabago-bago. They are now claiming their delivery money to my house in bags or in maleta, which even contradicts their initial joint affidavits and statement. Dito pala makikita mo na kung paano sila naghabi-habi ng mga kwento, sabi ni Trillanes. Bakit binabalaan mo sila na magsalita? Kung talagang ikaw ay naniniwalang pabago-bago ang kanilang kwento, di sabihin lang nila, malalaman ngayon ng tao, tanginan to, pabago-bago kwento. Di ba? Ang daling hulihin ng taong nagsisinungaling. Paano? Pakwento mo lahat. Pakwento mo lahat yung detalye. Tingnan mo, huling-huli mo yan kung nagsisinungaling. Parang ikaw. Gago! Makinig ka, Trillanes. Parang ikaw. Ako, okay lang ako magsalita ka na magsalita. Di kita kakasuhan. Magsalita ka lang na magsalita. Dahil alam ko, pag nagsinungaling ka, madadapa ka. Babaluktot ka. Sa katunayan, ipe-play ko pa yung interview mo. Kokomentuhan ko pa ang interview mo. Hindi ko ito pagtatakpan o ang tawag dito, yung hindi ko ito itatago. Ito ilalantad ko pa ang interview mo para malaman natin kung ikaw nagsasabi ng totoo. Di ba? Hindi ako takot na marinig ang panig mo. You can talk all you want. If you want, interviewin pa kita . Pagsasalitain kita, I will give you space
to talk. Tell everything. Do you want? Oh, this is a standing invitation to you, Trillanes. Let me interview you. Harap-harapan. Hindi kita babarahin, pakikinggan lang kita. Tatanungin lang kita. Pag may tutol ako sa iyong sasabihin, tatanungin lang kita. Walang problema. Hindi kita babarahin. Hindi kita babastusin. I will treat you as a gentleman even if you don't deserve it. Gago! Bakit? Mas gusto kitang magsalita eh. Dahil alam ko, pag nagsinungaling ka, lalagpak ka. Magkakamali ka. Magkakatagilid-tagilid ang iyong kwento. Eto, ipi-play na natin yung interview mo para makita natin Tingnan mo, dito pa lang, balubaluktot ka na eh. May kumaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press call a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa Manila. Yun po. Bawat interview daw, magkakaso siya. Ako nagtatanong lang, tinatanong kita ngayon, Trillanes, makinig ka. Nananakot ka ba? Tinatakot mo ba sila? Pinatitigil mo ba silang magsalita tungkol sa korupsyon sa ating bayan? Remember, baka ito lang para sa kaalaman mo, hindi naman ikaw lang ang pinupuntiryan nila. Lahat. Whether ito'y kaalyado ng mga Duterte, whether ito'y kaalyado ni Marcos, o kahit sino pa man, magsasalita sila. Dahil sila mismo yung naka-witness. Sila mismo yung part ng crime. Remember this, they're not denying it. They are part of so-called corruption. Kaya nga magandang pakinggan eh. Alam mo yun, ito yung halimbawa ni Mike Defensor. Ano yung halimbawa ni Mike Defensor? Halimbawa lamang po ito. Halimbawa lang ito. Ito yung binigay niyang halimbawa sa isang interview niya. Sabi niya, parang ganito yan eh. Si Zaldico may pinatay. Ngayon, yung gobyerno tinuturo, si Zaldico yung pumatay niyan. Tapos, etong mga ex-security niya, naka-witness dun sa pagpatay. At sinabi nila, opo, nakita po namin, pinatay ni ganito, si ganito, si ganere, si ganayan. So, ibig sabihin, inalaw nila yun. Ibig sabihin, part sila nung crime na yun. At wala silang dinideny dyan. Sila mismo nagdala ng mga mali-maleta. Now, you're telling us na patigilin itong mga sundalo na ito dahil lang isa ka sa mga tinamaan? Pero remember, this is a fight against corruption. Laban ito sa corruption, Wala po itong pinipiling mga tao. Mga nasa minority ng Senado, mga dating in-endorse ni VP Sara Duterte ay naandoon sa kanilang affidavit. Di umano, dahil nakwento pa lang sa akin, di ko po na naman nababasa yung affidavit nila. So, bakit mo pinipigilan? Tama, mali. Dahil tinamaan ka? Bakit mo ngayon tila tinatakot? Tinatakot mo ba? Ako'y nagtatanong lang. Na wag na silang magsalita uli. May alam nga sila sa korupsyon. Bakit ganun? Natatakot ka ba? Na mas may babulgar pa sila? Na maaring tamaan ka? O tamaan ng mga kakilala mo? O kaalyado mo? If you are really anti-corruption advocate, hayaan mo silang magsalita. Gisain sila ng Senado. Gisain sila ng Korte.
Hayaan mo silang magsalita. Lahat pa. Na, yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, kumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minensyon nila about me, doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagdiyay ng kasinungalingan, lahat ito per camera pic. Doon sa akin similar? talagang it's a lie. Diba? And they but know maybe that. something like Ngayon, a, ito ang a clay frame. importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan Ito. ng pera para lumabas. So, Ito iaano natin, titingnan natin kung nagsasabi ng katotohanan tong Trillanes na ito. Meron daw silang dating mga kasamahan na naalukan para sumama sa kanila. Okay. within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit ka magsabi ng totoo. Sir, Yan po yan. hanggang ko yung mga sinasabi nyo na alukan din na mga kasama nila. At least 5 yung no mga dati nilang mga kasamahan, so inalukan din ng pera para lumabas pero hindi nila tinanggap. So yun ang rin. Sir, nasa active pa ko ba yung women na ito, sir? Maripiliati ka. Meron nasa active, merong mga retired. Sir, tatayo pa sila against this people. We'll see. I will not preempt the moves. Pero We'll see daw, hindi pa kasi buo ang kwento. Maintain natin. dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya mabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Jerry. Sir, I'm good. Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan na rin lang niya within the next few weeks. kasi 우리 나타 파시르사 따스케 데르키 Sorry mali kasi yung dinaan po natin ito sa Adobe Podcast at mali yung pagka-interpret doon sa mga tanong. Ang importante naman yung sinasabi ni Trillanes. tinong klasiki trin mareksay kapag sagar tas ginidaste tayo na totoo ay panganasa akin. Walang gano. Nabasa ni Waikik ng nila, Tati Davey. No sir, but they appear in the every lighter. They appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So, nakita nyo na yung pinipahan nila? No? Hindi pa. So, darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat do sa original affidavit. Iba pa yung 5 na sinasabi niya na parang lalabas daw, pinilit daw, hindi naman pinilit, parang inaalok ng pera. Pangalawa, meron din daw doon sa mismong 18 Marine and soldiers and 16 Marine and 2 Army ay meron din daw doon na parang babaligtad. Okay? Meron daw doon babaligtad at sasabihin na hindi nila alam yung pinirmahan nila. Yep. Pero yung zibers tayo din yung mga Opo. Tiga kay patas at taboy yung mga kasi. Kung nga pagkakataon nila, kung nagsasabi sila ng totoo, hindi dapat wala silang ipinangangampa. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako. Di doon ko nilabas yung aking ebidensya. Ngayon,
na-dismiss na ang karamihan. Diba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di ito yun. Dapat yun i-welcome nila. Euros per clarification sa nakatanggap tayo na dito sa 80 corrects kay gusto na book balik. Yung tipo information na yan ay natanggap kayo after nilos kapat sa piyan ni. Yes. Apa. So yun po eh. Okay? So, yeah. Sa plano po rin ng kapsampan ng Beach Group na cyber, ang sisidirin na tanang pumuso bila pa na natot po. Andali ka sandali Medyo magulo itong part na ito eh. Sandali lang Chotomate, wag kayo mano. Relax lang huwag kayo magagalit. Nagagalit kagad kayo. Nararamdaman ko na banat ba yan? Ano ba yan? Ang gulo-gulo eh. Ito. Ito na lang yung original, yung hindi para kahit medyo malabo lang, may konting anik-anik. Ayan. Soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview, nalalabas sila, maka-expect sila ng kaso Dito tayo. para lumabas. Will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin Ayan. nila. Yan. Sir, sino po ito, sir? Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi nung last week tayo, naging ma-excite ako sa Oo. kasi pinatestify nila na totoo yung mga nasa application. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila, si David? Okay, but we appeared in the NBI. Napipikon, Appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So, nakita nyo na yung pinirmahan nila? Doon? Hindi pa. So, darating tayo dyan. Basta may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Yan po yun. Before I start with Ito nga pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di dapat wala silang ipinangangamba. Di ba? Ganun lang yan. Oo nga. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di, ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Diba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di ito yun. Dapat wini-welcome nila. for clarification, nakatanggap pa yun na ito sa interviews, like gusto na pag-buy. Yun po ang information na yun natanggap after nila mag-buy sa interview. Yes. So yun po yun. Okay? So, yeah. Sa plano po ninyo ang sisigaw na bakit ng publiko bilang pananapit. Eh anong gagawin ko? Tulunukin ko yung mga kasabihin nila. Diba? Dapat alam nila yung pinasok nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. Wala naman nagsasabing nagrereklamo dun sa mga Marines. Nung sa dinidemanda mo. Awayin mo yung mga media nagtatanong sa'yo. Wala namang Wala naman nagagalit eh. Kalukuhan talaga no? Huwag ka na nga, tumabi ka na nga dyan. Pero alam mo, meron tayo isang malupit na pag-uusapan kasi wala daw crisis ngayon. Yan ang sinasabi nitong ang lupit talaga. Ni Auntie Claire. Pakinggan ninyo Ang lupit nito. Pasok. Bumubuo na ang gobyerno ng Crisis Management Committee dahil sa epekto ng nagpapatuloy na gera sa Middle East.
Nanindigan naman ang palasyo na wala tayong krisis sa supply ng langis. Yan po ang Express Report ni Maricel Haligi. Kahit walang patid ang paglobo ng presyo ng petrolyo, iginiit ng Malacanang, walang krisis sa langis ang Pilipinas. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi oil crisis ang nararanasan ng bansa dahil hindi naman tayo kinakapos sa supply. Ang tawag daw doon, price disruption. Yo. Sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng Wala daw tayong crisis, ladies and gentlemen. Wala na masakyan ng mga Pilipino pero wala tayong crisis. Animal talaga. Animal talaga. Wala daw tayong crisis niyan, ha? Wala. Oh, mga kababayan, wala daw problema sa gas. Tangina, pila-pila na ngayon. Hirap na. Wala ang problema, sabi ni Marcos. Ano lang daw yan? Konting sigalot lang daw yan. crisis sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption. Yun. Dahil nga po sa nangyayari. Price disruption lang. Tangina talaga. Nakakainis. Nakakairita. Alam mo, ganyan tayo niloloko nitong tao na ito, mga kababayan, mga Pilipino. Papayag po ba kayo na ganito na tayo niloloko? Sa lagay na to, wala daw krisis. Gago! Niloloko talaga tayong lahat eh. Ang lupit. Oil crisis sa Middle East. Ito'y kahit mismong sa bibig ni Pangulong Marcos nang galing ang salitang krisis. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. Sabi ni Jose Castro, krisis sa Middle East ang tinutukoy ng Pangulo rito at hindi oil crisis sa Pilipinas. Pero kahit pa Kita mo, pati si Marcos sinasabi ng may oil crisis eh. Pero hindi daw oil crisis sa Pilipinas, sa Middle East lang. Gago! Ganito talaga kawalang niya ang panloloko itong tao na ito sa mga Pilipino. Madam, tanungin kita, meron po ba tayong sariling oil? Kung merong krisis sa oil sa Middle East, wala tayo? Hindi tayo tatamaan? Hindi tayo magkakakrisis? Saan ba tayo kumukuha ng oil? Sa Cebu? O baka naman may sarili kayong butas diyan sa Malacanang. Walang oil crisis eh. Doon lang daw sa Middle East. Gago! Alam mo, kaya ikaw ang most hated. Sa totoo lang, ikaw ang talagang galit na galit ang mga Pilipino sa'yo. Oh, yun ang totoo. Hindi ko alam kung meron nagsasabi sa yung tuwan-tuwa sa'yo, ha? Siguro yung mga, alam mo na, yung mga bayaran dyan. Hindi ko alam kung sa'yo ba nanggaling yung bayad na yun. I mean, for sure, hindi sa'yo nanggaling yun. Pero galing ba sa Malacanang yun? Yung mga pumupuri sa yung vlogger? Tanginang yan. Pag eto pinuri mo, ang bobo mo na. Hindi lang sagad sa bobo, kahihiyang ka ng pamilya mo. Pati anak mo. Baka kasi yung anak mo alam na mali ang sinasabi nito, pero ikaw dahil bayaran ka, pinupuri mo bilang vlogger kasi bayaran ka nga eh. Nakakahiya yun. Sabihin sa'yo ng anak mo, Daddy, bakit ang gulo nito magsalita? Bakit mali-mali ito? Bakit ganito to? Tapos sasabihin mo, hindi, magaling yan. Utang ina, ikahihiya ka ng anak mo. Oo, ikahihiya ka nun. Iginigiit ng palasyo na walang krisis. Bumubuo na rin sila ng Crisis Management Committee. Of course, kapag ka po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga
pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanina, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 340 Filipino workers mula sa Saudi Arabia, Grabe yan, ano? Wala man lang kumakaway sa kanya. Kuwait, Bahrain at Qatar na nakabalik na sa Pilipinas kaninang umaga sa kayang ika-4 na chartered Yung flight mga umuwi, walang pakialam sa kanya. Sayang, hindi pinakita dito eh. na gamit sa repatriation. Kabilang dito si Alicia na sinalubong ng yakap ng kanyang pamilya mula Pampanga. Nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka hindi na po kami makauwi. Si Merlin naman, tila nabunutan ng tinik nang makaalis sa Kuwait. Po, hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Talaga totoo po yan. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Sa taya ng Department of Migrant Workers, nasa 1,200 pa ang kailangang i-repatriate mula sa Middle East. Pero habang hindi pa nakakauwi, may paalala sila sa Pinoy workers. We wish to further remind and ask the OFWs to abide by host country safety protocols. At ito nga, isaalang-alang yung air restrictions. Ay nako, puro kayo ganyan. Lalo ka nakakdak. Anyway, at least yung pangarap mo maging sekretary, panalo na, okay na, okay na. Eto, wala daw krisis, di ba mga kababayan? Wala daw krisis. Pero ipapakita ko sa inyo na wala daw problema, wala daw, disruption lang daw. Pero kita nyo naman. Lunes na Lunes, hirap makasakay ang mga pasahero dahil mas konti raw ang mga bumabiyahing jeep dahil sa mahal ang petrolyo. Live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Nahirapan nga ang ilang mga kapuso nating commuter sa pagsakay ngayong umaga sa bahaging ito ng Marcos Highway sa Pasig City. Ang ilan sa kanila inabot pa ng mahigit kalahating oras ang hinintay bago makasakay. May transport strike sa ilang lugar sa Metro Manila. Ramdam yan dito sa Pasig City. Maraming pasahero ang nag-aabang ng masasakyan ngayong rush hour sa bahagi nitong Marcos Highway. Karamihan sa kanila papasok sa eskwela o trabaho. Kanya-kanyang diskarte ang mga commuter. May mga nakikipag-unahan sumampa sa jeep. Ang iba sumasabit na para lang makalarga na. Ilang pasaherong nakausap natin na nagsabing mas tumagal ang paghihintay nila ngayon ng masasakyang jeep. Traditional at modern jeepney ay punuan. Kaya ang ilan late na naman daw sa kanilang trabaho o eskwela. Napakahirap po talaga sumakay ngayon. Siguro abuti nga po ditong 10 to 15 minutes po bago ka makasakay. Akala ko yung mga ganito may N-box. Joke lang po ah. Sobrang traffic pa po dito, pa transport palengke. Abuti nga mga kalahating oras bago ka dumating sa pupuntahan mo. Inaabot ako ng 30 minutes to 45 minutes pagsasakay. Dati kasi kapag mga 15 minutes lang nakasakay na ako. Pag nalilate kasi sa trabaho, penalty yun, bawas pa sa trabaho ay sa sahod, kaya ang hirap po talaga lalo na sa mga commuters na katulad ko. Grabe, no? At walang krisis niyan mga kababayan, para lang malinaw, wala pong krisis. Igan, itong nasa unahan namin ay pila ng mga jeep. May mga punto na talaga napupuno ng mga tao. Tapos kapag may dadating na jeep, talaga naguunahan sila sa pagsakay. Kaya agad naman nakakalarga yung jeep. Dito naman sa aking likuran, kapag may mga humihintong jeep, kanya-kanya rin ng pagtakbo yung mga kapuso nating commuter para lang sila ay makalarga o makasakay na papunta sa kanilang eskwela o trabaho. Meron namang mga traffic enforcer na nagmamando para maibsan yung traffic sa bahaging ito ng Marcos Highway. Yan muna ang latest mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Yan, wala daw krisis. Pero wag kayong mag-alala, ha? Kasi meron naman daw magagamit pang iba. O ito, yung hindi katanggap-tanggap sa mundo.
Pero gagamitin. Yung pagkamahal-mahal ng petrolyo, inaprubahan po ng gobyerno na lumang klase ng diesel muna ang gamitin sa ilang sasakyan. At live mula sa Quezon City, may Express report si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang ibig sabihin niya ang ginawa ng gobyerno na inaprubahan yung murang diesel, tsaka available ba yan sa merkado? Tama, Ruth, pinayagan na nga muna ng Department of Energy yung mga oil company na magbenta muna ng lumang klaseng diesel o itong Euro 2 diesel para masiguro yung supply ng langis dito sa bansa. Ngayong tuloy-tuloy pa rin ang gulo sa Middle East. Yan ang nakapaloob sa isang department order na kakalabas lamang. Ayon dito, hindi nito papalitan ang kasulukuyang regulasyon kung saan Euro 4 diesel lamang ang maaaring gamitin sa bansa na mas malinis at may tuturing na mas environment friendly dahil sa kakaunting ibinubuga nitong toxic chemical sa hangin. Ayon pa sa ahensya, pansamantala at targeted lamang ang pagpayag nito sa paggamit ng Euro 2 diesel. Ang maaari lamang gumamit ito ay yung mga sasakyan na ginawa bago ang taong 2015 katulad ng mga traditional jeepney at gayon din ng mga power plant at generator at mga sasakyang pandagat. Ayon sa isang industry source, ito raw ang paraan ng gobyerno para masiguro ang supply ng langis sa bansa dahil sa ganitong paraan, mas maraming refineries na papagkukunan ng supply ng langis at hindi yung mga tali lamang sa paggawa ng Euro 4 diesel. Pero ayon sa isang oil company, mukhang mahirapang maipatupad ito. Kakailangan daw kasi ng hiwalay na tangke na paglalagakan ng ganitong klaseng diesel at hiwalay na pump, kaya magiging pahirapan ito sa mga maliliit na gas stations. Ayon naman sa Kita nyo, Automotive Association of the kasing Philippines, krisis. baka raw maging sanhi lamang ito ng kalituhan sa mga motorista. Wala daw krisis. Kung makakapagpakarga kasi ng Euro 2 diesel ang mga mas bagong modelo ng sasakyan, maaaring masira ang makina nito dahil sa mas malaking sulfur content ang Euro 2 diesel. Ang dapat daw magkaroon na lamang ng kampanya ang pamahalaan na manawagan sa mga motorista na magtipid ng konsumo para hindi mauwi ang bansa sa pagdarasyon ng wala kang langis. krisis putang Ruth, ina tayo nyo sa ating mga industry sources, pwedeng umabot ng 17 hanggang 18 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel ngayong linggong ito at 8 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Kaya naman, maraming mga gasoline stations dito sa kabaan ng Commonwealth ang pila na sa ngayon. Ruth. Ito what is wrong with this Euro 2? Okay, linawin natin. Alam mo kasi, itong gobyernong ito, hindi talaga hindi talaga binibigyan ng tamang solusyon. Kung ano-ano na lang maisip, di ko alam kung sabog ba itong gobyerno na ito Sabog ba kayo? Kasi kung ano-ano na lang iniisip ninyo, mali-mali na Tapos, busy kayo pampa-impeach kay BP Sara Duterte, panggigipit sa mga dating sundalo, na security aid ni Zaldico, panggigipit sa mga nag-i-interview yung media sa kanya. Di ba? Ito, matindi ito makinig kayo na mabuti. Alam nyo ba, ang sama epekto ng Euro 2, hindi na nga ginagamit siya sa ibang bansa Mataas ang sulfur content niyan. Ang Euro 2 diesel can have up to 500 ppm sulfur. Alam mo yon? Yung Euro 4, alam niyo Euro 4, 50. Ngayon niya, ginagamit na Euro 5 and 6 10 ppm lang. Pero imagine mo yung Euro 2 diesel, hindi lang times 2. Yung Euro 5 and 6, 10 ppm. Yung Euro 2, 500 ppm. Mas maraming sulfur, mas mausok. Ang inang usok-usok na nga sa Pilipinas Kawawa na naman ang ating mga kutis. Sayang ang mga gluta. Sayang ang mga pinagbibili natin sa TikTok. Mas marumi ang tambutso. Ito pa. Mas malala ang air pollution. Naglalabas ng black smoke, particulates at sulfur dioxide. Naku po. Nitrogen oxide. Naku po. Resulta, mas grabe ang smog. Yung smoke with fog. Nakakasira ng environment. Contributor sa climate change. Yung panahon nga ngayon, pabago-bago na. Ang init, tas sa gabi, para kang nasa ibang bansa. Pangatlo, delikado yan sa kalusugan. May hika, magkakahika ka. Apektado na naman yung mga may hika dyan. Ang dami ng sakit-sakit ngayon. Kasi tandaan ninyo, pag tinamaan ng kalusugan ng tao, tatamaan ang kita niyan.
Kasi no work, no pay. Buti pa sa Congress at saka sa Senado. Walang ganun. Dito, meron. Lung disease, heart problem. Kaya bawal na ito sa ibang bansa. Di ba? Hindi compatible sa modern engines. Kesa na sana ang ini-encourage ginagawa ng magandang batas yung electric. Di ba? Ngayon, hindi. Modern cars, hindi na pwede dyan. May sensor yan, may catalytic converter yan. Di ba? May diesel, DPF. Alam niyo yung DPF, yung diesel particulate filter. Kapag Euro 2 ang ginamit mo, pwedeng masira ang engine system. Magkukos ng check engine breakdown yan. So kaysa sa napamura ka na, mapapamura ka. Di ba? Kaysa na napamura ka, mas matinding sira ang gagawin niya sa kotse mo. Gago! Di ba? Eto sa ibang bansa, para lang sa kalaman nyo, sa EU, Europe countries, minimum standard Euro 6. Imaginein mo, tayo, anong ginagamit natin? Hanggang Euro 4 lang. Tapos gusto mo pa ibaba na Euro 2. Pero sa Europe, sa EU, Europe countries, Euro 6 na. Kaya pala ang sarap-sarap huminga dun. Oo. Ang sarap huminga pag nandun ka. Huwag ka lang tatabi sa ibang mga kasama mo dun. Kasi alam mo naman mga puti, minsan nakakalimutan maligo. Yung Euro 2 nila, wala na. Illegal na paggamit niyan. Sa Japan, even stricter than Euro standard. Ultra low! Sulfur ang fuel nila. Sobrang-sobra na. United States. Para malaman lang ninyo. Kailangan, tawag dito, yung tier 3, o yung tinatawag na sulfur around 10 basta kailangan 10 lang. Hindi pa pwedeng lumagpas ng lagpas ng 10 ppm. Euro 2, bawal na. Singapore, isa pa yan. Euro 5 and 6 ang ginagamit. Sa Thailand, naku po, Euro 5 na. Euro 2, phase out na. Tapos tayo, babalik tayo dyan. Dahil walang krisis. Yon. Gago! Pinapaliwanag lang natin kung kagaano kaloko itong si Auntie Claire. Ipinapaliwanag lang po natin kasi alam mo naman to si Auntie Claire, iba utak nito eh. Babalikan natin yan si Auntie Claire. Meron muna tayong ipapakitang malupit na malupit. Eto, namnamin nyo ito kasi ito, pinalulusot nila. Pero buti na lang, nandyan si Rigoberto Tiglao at ang Banateros. Yan, tatalakayin ng Banateros ito. Bakit? Eto, ayan, yan. To save Reza, si Maria Reza, kilala niyo yun? Kilala niyo yun? Si Maria Reza po, ayan basa, tinan ninyo. Basahin ninyo. Matindi po yan. Bakit? Kanyo. Kasi, ganito ang siste. Kung maaalala ninyo, si Maria Reza na kasuhan to. At siya po ay na-convict. Ulitin ko. Na-convict na po ito. According kay dito sa artikulo lahat ng pag-uusapan natin dito sa artikulo ni Tiglao. Na-convict na po ito si Maria Reza sa RTC 2020. Affirm na yung Court of Appeal, 'di ba? Nagkaroon pa ng inaffirm pa ng Court of Appeal noong 2022. So from the RTC, guilty, convicted, inappeal pa sa 2022, nung 2022 sa Court of Appeal, affirm pa. Ibig sabihin nun, sinang-ayunan ng desisyon ng RTC. Yun ang malupit. Ano ba itong kaso na ito? Ito yung kaso na tungkol doon sa isang businessman na medyo nilibel nila. Ibig sabihin, puro kasinungalingan. Actually, napanood ko pa ito. Yung businessman na yun,
na inuugnay pa kay Duterte, keso si Duterte daw nagpakaso dito, itong businessman na to walang kinaugnayan kay Duterte. Kung ano-anong sinasabi nito, yung si Maria Ressa dito sa businessman na ito. At itong businessman na ito, binigyan pa sila ng tsansa para baguhin. Sinulatan pa nila yung businessman, itong si Maria Ressa, yung kanyang writer sa Rappler yun. Sinulatan at sinabing, mali yan, hindi totoo yan, hindi. Ito yung details, ito yung ganito. So pinakukorek. Alam mo, kesa na kinorek, hindi kinorek. At matindi pa yung ginawa. Lalo pa nilang idiniin itong si businessman. Hindi ko alam kung bakit. Meron kaya itong karga? Kaya nila ginawa yon? Kasi minsan pagka ganyan, yung dinidiin mo isang tao ng sobra-sobra, kahit nagsabi na ng malabo yan, hindi totoo yan, dahil ganito, tapos idinidiin mo pa. Minsan pagka ganon, operation yun eh. PR operation yung mga ganon. Hindi ko sinasabi ganon ang ginawa ni Maria Ressa, ha? Pero parang ganon ang datingan. PR operation. Ibig sabihin may karga. May nagbayad para manira. Ganon po ba yon, Maria Ressa? Kung bakit nangyari yan? Ako, nagtatanong lang ako, ha? Kasi ang tindi ng ginawa nila doon, sinabihan na sila, and yet tinuloy-tuloy pa nila. O, di ba? Ayan, tanong. Guilty ba sila? Guilty. Sabi ng RTC. RTC nagsabi, hindi ako. In-affirm ng Court of Appeals noong 2022. Eto, matindi. Dito makamatindi. Ha? Pero biglang ang Solicitor General mismo ang humiling sa Supreme Court na i-acquit si Maria Ressa. Gago! Ang lupit. Di ba po? Bakit ganun? Bakit ganon ang ginawa nitong Solicitor General na ito? Di ba? Una-una, Solicitor General should be the lawyer of the government. Pag may mga kaso yung government. Bakit kay Maria Ressa siya ang nagdi-defend? At humiling sa Supreme Court na i-acquit siya. According to Rigoberto Tiglao. Ang ano daw yung dahilan? Ang dahilan daw, expired na yung kaso. Ano ba yun? Gago! 1-year prescription based sa newer ruling. Diba? 1 year na daw. So wala na. Ang problema kasi, may naunang ruling yung 2018. At, eto yung newer ruling na isinasight nitong Solgen na ito, yung jurisprudence na sinasight niya, ay hindi pa naman daw final. So ano ibig sabihin? Hindi mo pa pwedeng gamitin sa jurisprudence. Hindi mo pa pwedeng sabihin jurisprudence yan kasi nga hindi pa final. Pero ang final ay yung naunang ruling na 2018 na nagsasabing 15 years ang prescription. Kaya sinasabi niya na pinipili lang ang batas na pabor kay Ressa. Bakit ganun? Yung ginagamit ninyo na ruling supposedly na hindi pa naman talaga, yung papabor lang kay Maria Ressa. Bakit po ba nyo pinapaboran? Anong kapalit? Kaya pala si Maria Ressa at ang buong Rappler, pansinin ninyo, hindi bumabanat sa Marcos administration. Bakit kaya? Eto kaya ang deal? Mapawalang sala si Maria Ressa sa Supreme Court. Remember, the Supreme Court is the last. So kung sa RTC, guilty siya, inappeal sa CA, inaffirm ng CA, inakyat sa Supreme Court, ngayon pinakikialaman ng Solgen. Humihiling yung Solgen na i-dismiss kasi lumagpas na daw doon sa prescription period na 1 taon. Ano ibig sabihin nito? Malamang sa malamang, merong cash sunduan with the government. We do not know if this involve male-maleta o this involve wag nyo kaming babanatan sa inyong network o sa inyong, ibig sabihin ng network, hindi lang sa Rappler, sa mga kakilala ninyo.
Di ba? Yun ba ibig sabihin? Naku ha, Maria Ressa, malupit ka pala ha. Mukhang, ano ha, si Marcos na ang iyong kasangga ngayon ha. Gago! Ang accusation dito ni Tiglao, ini-ignore daw ang konstitusyon at dinidisrespect ang Supreme Court decision para lang ma-save si Ressa. Nako po. Gago! Alam mo sinasabi nila masama daw ang fake news, pero ito mas matindi. Alam mo kung ano mas delikado sa fake news? Yung batas na pinipili lang kung kailan susundin. Di ba? Ang lupit nito Isipin mo to may desisyon na ang korte, may conviction na, pero biglang yung mismong abogado ng gobyerno, siya pa ang unang nagmamakaawa na i-acquit. Anong klaseng sistema yan? Kapag ordinaryong Pilipino ka, kulong ka kaagad. Pero kapag sikat ka, may connection ka, biglang may new interpretation ng batas. Gago! Alam nyo, hindi na ito tungkol kay Ressa Ang tanong dito, may batas pa ba sa Pilipinas? O depende na lang kung sino ang ililigtas? Yeah. Nakakalungkot. Kasi dito sa bagay na ito, parang meron talagang merong problema. Bakit ang isang Solgen ang ang sumasalo? 'Di ba? Bakit? Malupit ito. Ay nako, alam nyo mga kababayan ito ay ito ay isang bagay na dapat nating maunawaan at bantayan dahil hindi ito lumalabas sa media. Hindi ito lumalabas sa media. Wala nagpipick up na media nito because they protect their own. They keep on protect. Kaya nga ayaw nila itong mga ex-security aid ni Zaldico because they're protecting their own. Kasi nga sinabi na may bayaran daw meron daw binag-deliveran ng maleta, so they protect their own. This time naman, itong mga issue na ito, hindi ito dinidiscuss ng mainstream media. Dapat malaking issue to. Mantakin mo nangingialam ang gobyerno natin sa kaso ni Maria Ressa na mampawalang sala si Maria Ressa. Ito kayang Solgen na ito, kung sino ka mang Solgen ka, may pangarap ka ba? O may epal ka sa Supreme Court? May pangarap ka na ma-appoint ka dyan ni Marcos? Ako nagtatanong lang Kasi ganyan lang naman yan Bakit mo gagawin yan? May pangarap ka ba na ma-appoint ka ni Marcos dyan? Huwag ganun. Gago! Hindi maganda yan. That is not right. Okay? O ito pa. Matinding bana to ito. Kasi, ito naman tungkol din sa libel pero ang lupit ng libel na to. Malupit ito. Sobra. Bakit? Ito na naman si Castro, bumanat na naman. Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Ano? Sandali. Tingnan nyo to kung paano sablay itong sagot niya Ano yung sinabi? Isa-isay natin. Ano yung sinabi ng lawyer? Nitong napakagandang nag-i-interview na ito. Miss, unsa ngalan diha? Ito, sabi niya. Leviste claims you're demanding him to pay for the... Leviste claims ikaw, Auntie Claire, demanding na magbayad ng 500 million. Bakit? Quote, sleepless nights and... Quote, ito dahil daw sa sleepless nights. You're having over his libel case against. Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel. So, kanino nang galing yung sleepless nights at saka yung anxiety? Di ba kay Claire Castro? Kaya nga niya dinidemand ng 500 million damage because siya ng sleepless nights at saka anxiety. So, sino nagsabi?
Si Libiste ba o si Castro? Di ba si Castro? Kaya nga niya dinidemanda si Libiste. Tama, mali. Tingnan ninyo utak nito ni Claire. Case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Plus ruining the integrity. Huwag na natin pag-usapan yan kasi we have different opinions on your integrity. Definitely, I disagree. You do not have integrity. Gago! That is my opinion. I don't think you have the honor, integrity, or whatsoever. Bakit? Balubaluktot ka, magkwento, magsalita, at kung ano-ano pinagsasabi mo. Na it's no longer part of your job. It's no longer, we can say na katungkulan mo bilang press officer. Wala na sa demeanor ng iyong pagiging opisyal. Wala na. Ang baboy mo na, ang bastos mo na magsalita. Yun ang totoo. Kahit pa sa vlog mo. Dapat nga kinakasuhan ka na matanggal dyan sa posisyon mo pero ako, kailangan ko dyan. Para lalong bumagsak at dumausdos pababa ang rating ni Marcos. Kasi galit na taong bayan dito sa tao na to eh. Oh. Pero dapat siya kinakasuhan na yun kasi parang hindi ito opisyal magsalita. Kaya wala kang integrity para sa akin, madam. Pero ito, wag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yung sinabi niya. Tingnan mo. Okay, 500 million. Yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace press officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, Ano sabi niya, sleepless nights? Ikaw nagsabi nun. Pwede ba nga sabihin, kakasuhan ko sarili ko at sasabihin ko may sleepless nights ka? Ikaw nga yung nagkaso eh. Ikaw nga yung nagsabi nun, kaya nga sinisingin mo ng 500 million eh. Anak ka ng weteng talaga, oo. Words? Anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin. Tinan mo, natatawa na si ate kasi ikaw nagsabi nun, tas sinasabi mo ngayon na si nagsabi, si Libiste pa. Tapos ito, tingnan nyo paano niya tinwis. Ang sabi daw ni Libiste, kaya niyang sagutin daw yun. Yung pampagamot niyo. Pampagamot nyo. Ito kasi ako si Libiste. Sinabi ni Castro, hoy, dahil sa mga sinabi mo, hindi ako nakatulog at nag-worry ako kaya sinisingil kita ng 500 million. Ang sagot ko naman, kung ako si Libiste, ang sagot ko, huwag ka mag-alala pag nagkasakit ka, sagot ko ang sakit mo. Pagagamot kita. Tingnan mo yung sagot nito ni Castro Tingnan nyo kung gaano katindi yung logic niya. Good. Good. Very good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So that will be part of the case. Ang lupit mo talaga, madam. Iba ka. Iba utak mo. Dinaig mo na si Gadon. Ma'am, eto si Gadon. Dito ka na. Sobrang taas mo na. Mantakin mo sinabi daw ni Libiste. Ina-admit niya na nagkaroon talaga ako ng sleepless night at saka anxiety because sasagutin niya yung pampapagamot ko. Yun na yung logic niya. Yung una-una kayo nagsabi nun na walang tulog. Di ba? Pangalawa, kayo rin na nagsabi na merong anxiety. Kayong dinadanas. Tapos sasabihin niya sa pagpapagamot, ibig sabihin, inaamin niya na kaagad. Ikaw nagsabi nun eh. O para bagang sinasabi mo, ganito, halimbawa. Si Jack, Sir Jack, sabi ni Sir Jack. Banat Bay, dahil sa'yo, nilalagnat ako dahil ang hirap mong intindihin, sabi. Parang baligtad. Sige, baligtad natin. Kunwari ako lumapit kay Sir Jack. Sir Jack, dahil sa'yo, nahihirap ako intindihin. Nilagnat tuloy ako. Sabi naman ni Sir Jack, hindi, papagamot kita. Sabi niya. Sabi niya.
Ako na nagot pa gamot mo. Sabi niya ganon. E di sagot ko naman, so inaamin mo nga. Inaamin mo nga na ikaw ang nagdulot ng lagnat ko. Anak ka ng weteng. Gago! Ikaw nagsabi nun eh. Di ba? Magagali i-jejak. Ingonyak namin yun eh. Sabi nyo, nyak nyo. Ganon. Ikaw nagsabi nun, tas sasabihin mo, ako nagdahilan. Gago! Ang lupit mo talaga, Auntie Claire. Iba ka. Iba yung level mo. Ito ka na. Ito ka na. Ito ka na talaga. Si Gado nandito eh. Ito na yung level ng anuhan mo. Ng ang lupit eh. Hindi, ako ito lang mga kababayan. Ay nako. Ano kasi, dito, kung ano-ano na lang yung mga issue na kanilang inaano. Di ba? Para lang masabi mong meron kang maitapal dun sa kakulangan ng gobyerno. Di ba? Hindi na ho tama ito eh. Na ganito ang nangyayari sa atin. Talagang, imagine ninyo pinalulusot ng gobyernong ito yung mga ganyan. Di ba? Sabi nga ang daming dapat pagkaabalahan, pero dinidemanda mo yung mga tumututol sa gobyerno, nagsasisiwalat ng katotohanan. Tapos, hindi ka pa aamin na may krisis para lang gumanda ang iyong perception sa gobyerno. Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Gayahin nyo si Pangulong Duterte. Dati talagang inamin niya may problema tayo kaya gagawin ko ang lahat ng paraan. Diba? Nung COVID time. Hindi, real talk lang Hindi na to usapan ng politika. Usapan na to ng sikmura. Gasolinang mahal, pamasahing pahirapan. Tapos sasabihin sa'yo, walang krisis. Sino niloko nila? Ikaw? Ako? O sarili nila? Habang sila nagbabangayan sa taas. Ikaw? Ikaw mismo. Pawis na pawis sa biyahe. Ubus na oras mo, ubus na sa oras mo sa pamilya, ubus pa pera mo. Kaya ngayon, kung nagising ka sa video na ito, kung ramdam mo na ginagago na talaga tayo ng gobyerno ito, huwag ka lang manood. Kumilos ka. Comment ka. Sabihin mo kung anong tunay mong nararanasan. I-share mo to para hindi lang ikaw ang mamulat. At kung gusto mo ng walang arte, walang preno, subscribe ka na dito sa Banat Bay. Hindi kami nagpapakyut na vlogger. Hindi kami pa-safe, kaya nga kinakasuhan din kami. Pero wala kaming pakialam. Dito, diretsahan. Kung masakit, di masakit. Banat Bay ang pangpagising ng diwa mo. Kaya dito lang sa ating channel, Banateros lang ang inyong laging susubaybayan. Okay? So, kita-kits ulit tayo sa susunod na video natin. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.